marami po ipapagilin. Parang kami po sila Tyson po ay bumawas na po ng pang merienda. Po'y merienda, kape po tayo. Si Nel, merienda na. Merienda. Hello po, welcome na naman po sa aking channel. Ngayon po ay meron po tayong gagawin kay River at meron po tayong ikakabit. Ayan po, at ito po ay magagamit namin sa mga mahabang biyahe at for safety na rin po. Ito po pala ay recommended po ng Tito White para malalaman namin na flat yung gulong namin po o hindi. Ito po ay yung tire pressure monitoring. Ito po yung aking kakabit kay River. Pina-order niya po ako ng ganito at ikabit ko daw po kay River. At ako rin naman po ay nag-research na rin tungkol dito sa TPMS po at marami rin po ako napanood na mga pagkakabit nila. Yung pagdating po nitong item na ito ay di ko po talaga alam kung paano. Kaya ako po ay nag-research muna kung paano ikabit. Ayun po at ikakabit na po natin kay River. At ito po yung laman ng box. Yung pina-order po sa akin na Milot. TPMS. Ito po yung manual. Ayan po. Ayan. Bali, ito po yung itsura niya. Ito po ay solar na rin, kaya ipipesto ko po ito sa naarawan. Panood ko po muna ay ipinesto po muna nila sa maganda at naarawan po na pwesto yung kanilang monitoring. Pwede ba dito sa harap? Parang ayan po, dito ko na lang po pinesto yung tire monitoring. Ayun po, para kitang kita po ng driver kung flat na po o hindi. Gilid dito naman po banda ay naarawan din po yan, kaya matcha-charge din po. Kaso parang natatakpan siya ng sticker. Ayan po, okay na po yung mga ganyan. Ilalagay ko na po muna itong kanyang lagayan. Ito po ay didikit pa po para di po magalaw yung monitoring system. Ganyan po yung pesto niya. Yan naman po yung naarawan. Hindi naman po siya magalaw. Kitang kita po siya ng driver. Ayan po, at atin na po i-set up yung kanyang monitoring system. Pindutin lang po ng matagal. Ayan po, bukas na. At pagtapos po nun ay ilalagay na po natin yung kanyang sensor. Ito po ay front left. Unahin po natin itong front left. Ayan po, ito na tatanggalin na po muna natin itong kanyang hindi ko po lang kung anong tawag dito. Bali, ang una po natin ilalagay yung kanyang anti-tip. Kapag meron po ng ganito, hindi po nila basta-basta matatanggal. Yan po. Pagkatapos po ay ito po yung sensor na. Oops. Pagka yun po ay mahigpit na, ito pong sensor niya ay hihigpitan po natin tong pabalik yung ang kanyang anti-thief. Ayan po, at meron na pong lumabas na number doon sa ating monitoring system. Ay, 2.1.
Ayan po ang lumabas. Kulang. Yan ba? Wait. Tama ba ito? Ganon din po ulit dito sa magkabilaan. Same process lang po. Hanggang sa maikabit po natin lahat. Meron na rin po lumabas doon sa kabila. Pares po silang 2.1. Ayan ho. At nalagay ko na po lahat ng mga sensor sa gulong. Pati yan po yung mga pressure ng mga gulong po. Lahat sa harap ay 21 po at sa likod din ganun din. Pare-parehas lang po. Pero di ko po alam kung inaayos pa po yata yung settings nito. Bali ako po ay magre-research pa kung aayusin pa po yung settings nito. Bali akin muna pong kakalkalin. PSI. Hindi ko po alam. Bali hindi ko muna ito gagalawin. Low 1.18. Bali ako po muna ay mag-search kung may babaguhin po ba dito sa settings na to. Pero sa tingin ko po ay meron pa. 1 hour later. Po at ako po ay nag-research pa po. Ito po pala ay ilalagay daw po doon sa PSI para ano daw po. Hindi daw po malito. Yan, PSI tapos mga Fahrenheit yata. PSI. Ito po pala yung pressure ng gulong. 31 po dito sa left at 30 po dito sa right. Ayan po at talagang kulang po talaga ng hangin. Ang alam ko po yata ang standard ng hangin ng gulong is 35 sa harap is 36 sa likod. Yun po ang pagkakaalam ko. Ayan po at kailangan po talagang pahanginan. Ngayon po ay ako po ay pupunta po doon sa gilingan po ng kamote. Ako ay kumuha sila ng kamuting kahoy doon po sa fish pond. At ako rin paalis na rin po. Melag! Wee! Happy! Gusto mo nga si daddy? Bago mali. Ako po ay paalis na rin. Kaya po at ako po ay nandito na po sa gilingan po ng kamote. Wala po nagpapagiling. Dito na po ako ulit magpapagiling. Tao po, magpapagiling pa ako ng kamote. Binagkat po. Binagto pala. Binagkat tuloy. Saging pala. Ang mama na po ang nag-prepare ng pagpapagiling. Ayan si ate. Bali, ano daw po, wala po pala siyang condense. Bali, ang sahog lang po ay, bali lang po ang lalagay po na gatas, yung powder po. Tsaka po margarine. Tsaka Eden cheese po. Dalawat kalahati po. 2 kilo po. 2 kilo po pala yung kamote. Pero po dumating na magpapagiling din po. Marami po yung ipapagiling. Parang kamote din po yata ito. 2 balde. Madami-dami.
At sinusukat na rin po ni ate yung ilalagay po niyang asukal. Ayan po. Yung ilalagay po ni ate na asukal po yun ay depende po sa kilo ng kamuting kahoy. Kaya kinikilo na po muna ni ate yung mga ipapagiling. Kaya po, tapos na po ni ate na giling. Magkano po lahat ate? Oh, sarap. Bango. Kaya po at ako ipauwi na rin po at baka abutan po ako ng malakas na ulan dahil po yung langit ay sobrang itim na. Kaya po at ako po muna ay dadaan po dito kila Tita Hysen. May lakad po kayo? Wala po, ay ako po yung nagpadinagto. Sabi po ng mama pag napagiling na daw po at pauwi na ako bawas na daw po kayo pang merinda nyo. Baka makiki-birthday si Talalay. Sa birthday punta ninyo? Ha? Birthday? Oo. Birthday. Birthday, tsaka po binyag. Sabay? Oo. Nakatago po sila bis na po sila tita. But sila Tita Hysen po ay bumawas na po ng pang-merienda. Saan ka nagpagiling? Doon po sa lampas sa school po. God bless you. Saan punta Maki? Ako po ay nagpagiling lang dinagto. Tita, ako'y pauwi na rin po agad at baka ako'y maabutan ng malakas na ulan po. Oo. Sige, salamat ng marami. Po. Ingat. Ako'y pauwi na rin po agad at nangitim naman po at langit. Baka ako'y wala po akong dalang kaputi tsaka payong. Si Milot po ay nagkakape na. Merienda po. Kape dahil malamig ang panahon. Kaya nga, ako yung nabutan ng ulan pero di naman po gano'ng malakas. Ako'y merienda, kape po tayo. Si Nel, merienda na. Merienda. Tikman mo itong nilupak. Tinopak. Sige, Tinopak. may tinopak, may lams. Sa amin na tinopak. Pero di naman kamuting kahoy. Ang tinopak. Wala ko ikaw ang tinopak. Nilupak. Ako'y binagbabawas na po sila ito. Medyo Talagang medyo po sticky. At wala siyang condense. Hindi ba ito yung ano? Si Teo po ayaw. Pinapakalaman na po yung cellphone ng oo, nag-email na. Parang simula na ako pumunta dito, yung sunod-sunod na mga niluluto, ginagawa yung paborito. nung nga sige may umuwi din ay puro luto. Gawa ng kapag kayo nasa Maynila ay kumakain kayo. Hindi masyado at nakapokus kayo sa school. Pag nagluluto ay yung mabilis ba? Parang Anong inuulam ninyo sa Maynila? sabay, nagpadala siya naman ng baboy. Ang pinakamadaling lutuin doon ay adobo. Adobo ng Merienda adobo. po. Hindi kayo nabili sa labas. Ako yung minsan. Sa labas hindi na ako kumakain. Ako nga dati, parang isang beses lang ako kumain nung ako ay college. Kaya nung ako ay Nung nagkatrabaho ko dun sa amin sa Victoria, Napakapayat. doon ako parati kumakain sa tabi ng doon. Ang karinderya doon.
Ako, nung ako'y college, umaga, kape. Tanghali, sure kung kakain ko na yun. Tapos sa gabi, kape uli. Ang papa po ay tumikim na. Makagulat naman yung ano. Sarap naman. Di wala po siyang condense. Sakto lang po yung tamis niya nga. Sino tumikim na rin? Masarap po. Maglagay ko lang kayo sa tupperware. Masarap lagi pagkape bukas. Yun na yung talaga nilagay sa ano kan eh. Sa bilao, sa Kaya tupperware. makapag-antay. Aso. Apo. Tsaka burger na May powder. nagpabili ka mga